Sa ano po, sa mga Kalingap Angels or sa mga kabataan po, sana po palagahan niyo po yung opportunity po na nasa inyo, pati po yung pag-aaral. Sana po huwag na po kayong sa'kin magkaya sa nangyari po Mhm. sa'kin. Huwag po kayong magpapadala sa mga problema po na nadating sa inyo na akala po natin yun yung solusyon para po maano natin yung problema natin. Mm. Pero nakakapagsisi po sa huli talaga. Nasa huli po talaga yung pagsisisi. Yes. Kaya po, masabi ko lang po sa inyo is, pakatatag lang po kayo kahit ano pong problema po yung umano sa inyo. So yan guys, no, narinig naman natin yung mga sinabi ni Maribel na talagang totoo nga naman yon na palaging nasa huli ang pagsisisi po, no? Kaya lang ang mahalaga ay talagang na-realize niya yung kanyang pagkakamali at umamin siya mismo kay Kalinga Prab na talagang maling-mali siya guys, no? And grabe naman kasi talagang malaking opportunity yung kanyang sinayang dito, dahil alam naman po natin na kapag once naging member ka or napasali ka sa Kalingap Angels, ay talagang napakalaki ng opportunity na yon dahil syempre lalo pag napasama ka sa mga Kalingap Angels na may ka-love team, no? Talaga nga namang dinadagsa ng mga sponsors dahil ang nangyayari po kasi dyan ay nagiging entertaining. Kumbaga, ang daming gustong manood at malaman yung takbo ng kwento ng magiging love team na ganyan. Kaya po, patok na patok talaga yung love team. And so yun guys, anyways, kung ito ay isang bad news, meron din namang talagang good news na maya-maya lang ay maririnig natin yan kay Kalinga Prab, no? So, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, nagbabalik para ito naman ang ating bigyan ng reaksyon. And guys, shout out po sa inyong lahat, saan man po kayo naroon, no? And patuloy lang po natin suportahan sina Kuya Val, si Ate Adna, Kalinga Prab, Ma'am Jackie, at sa lahat na po ng mga Kalinga partners and reactors. So, tuloy po natin guys. Pero huwag ka mag-alala dahil ako ay may good news sa iyo. Ano? Ang good news ko, yung bahay mo ay sinisimulan na. Wow! Ayun! Natin. Napakanam na. Ayan guys, no, dito natin makikilala na ang Kalingap, ang Team Kalingap ay sadyang napakalaki po ng pangunawa, napakalawak ng mga unawa at napakalaki po ng puso. Dahil kagaya nga po ng nabanggit ni Kalingap Prab, ay talagang maraming netizens ang nagsasabi na itigil na ang pagtulong dito kay Maribel. Dahil kung tutuusin nga naman po, ay talagang napakaraming kailangang tulungan. Diyan pa lang sa lugar na yan ay halos dikit-dikit at yung iba ay magkakamag-anak pa, no? At yun. Pero hindi nakinig ang Team Kalingap sa mga netizens na yon. Dahil si Maribel po nagkamali. Nagkamali siya pero may kapatawaran ang pagkakamali na kanyang nagawa. Hindi naman po napakabigat para hindi patawarin or hindi pagbigyan or hindi palagpasin ang kanyang nagawa po. So tuloy pa rin na si Maribel ay isa pa rin siya sa mga napakaraming beneficiaries ng Kalingap po. Although natanggal na siya sa Kalingap Angels dahil lumabag nga po siya sa rules ng sa pagiging isang Kalingap Angel. So yan, tuloy po natin guys. Kala ko pati, talagang umalis na kayo doon. Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman. So, kumusta naman yung yung stepdad mo, yung problem mo sa kanya, okay naman na ba? Hindi naman na Yan. Hindi naman na po kasi, no? Hindi na. Paano pa naglipat kayo? Lilipat din siya o ano? Hindi po. Ang lilipat lang, ikaw, mama mo, Tsaka po si inay po. okay lang sa stepdad mo na yung mama mo ay humiwalay na sa kanya. Okay lang yun? Okay lang naman Hiwalay na po ba yun. talaga sila o ano? Hindi, Medyo po. nalilito lang ako eh. Kasi sila, hindi na rin naman po sila nagtatabi. Ako lagi yung katabi ni mama. Tsaka pati, Di ano yung purpose ng na rin po. pagtira nyo doon? Parang pinapatira na lang talaga kayo? Pero naman po, minsan naman po okay sila. Pero, So yan guys, no? Kumbaga kung
babasahin natin yung between the lines sa mga sinasabi ni Maribel, hindi naman talaga totoong hiwalay yung kanyang nanay at kanyang stepdad. Kumbaga siguro isa rin sila sa mga tinatawag na nagkakalubuan or lumalamig ang kanilang relasyon, pero hindi totoong hiwalay dahil magkasama pa rin at minsan nga daw ay okay pa rin sila. At ito nga po yung isang matinding katanungan ni Kalinga Prab na kung lilipat na sina Maribel doon sa bagong bahay, ay kung sasama or isasama pa ba nila ang kanyang stepdad. So palagay ko ay hindi si Maribel ang makakasagot dito dahil ang totoong makakasagot niyan talaga guys, yung kanyang nanay po dahil siguro kahit si Maribel ay hindi niya alam kung ano yung totoong nararamdaman ng kanyang nanay. Anyway, nakakapagsalita si Maribel, pero hanggang doon lang siguro yung kanyang nalalaman. Nalilito ako sa sa setup nyo di ba? Kasi kung mag-asawa Yan. yung mama mo at yung stepdad mo, sasama yun sa bahay nyo, no? Pero Yes. ikaw, papasamahin mo ba? Kung ikaw tatanungin, sasama siya sa bahay o Hindi rin po. So yun guys, sabi nga ni Maribel, hindi rin po. Pero paano niya sasabihin sa kanyang stepdad na huwag nang sumama sa kanilang bagong bahay? Mahirap po yun guys Medyo mahirap po yun. hindi? Pero si mama mo okay sa kanya? Na ano po, na magsama. Na isama yung stepdad? Sasama ba niya? Hindi. Ayun, edi hiwalay na pala sila. Pag ano po, lipat Hiwalay nga ba o hindi? Ano ba? namin, iwanan na namin. Pero hindi ka ba naawa din doon? Ilang taon na yun? Din po. Ano po, Kasi ang pangit ng bahay niyang maiwan siya doon, ano? Ano ilang taon na siya? 55 po. Totoo yun guys. Pala, Kumbaga talagang kung nagkamali man or may nagawa mang mali din siguro kanyang stepfather ay hindi pa rin basta kakalimutan kung ano naman yung mga kabutihan o naitulong na nagawa sa pamilya ni na Maribel. Kumbaga hindi naman siguro kagaya ng mga ibang kwento ng Kalingap Angels batch 2 yung naging problema ni na Maribel po na yung alam naman natin na tatlo sa mga ibang beneficiaries or Kalingap Angels na may nagawan po na hindi maganda mismo yung kanilang sariling ama pa yun. Pero itong kay Maribel, stepfather, pero parang hindi naman po ganun yung kaparehong kwento. So, nakakaawa din. Siya ba, ito na lang tanong ko, yung bang stepdad is gustong sumama doon sa bahay? Pag kinaba, nakakausap nyo, siyempre di maiwasan, no? Na, siyempre, naisip nun, iwan nyo na ako dito, mga ganun, usapan. Hindi naman po tama kasi yun. ayaw niya pong iwan yung lupa doon. Sa bagay, kaya naman. Okay. So, yun. Sa impression ni Maribel, guys, ay mas mahalaga yung lupa na inaasikaso ng kanyang stepdad kaysa sa sumama sa kanila. So, that remains to be seen, Pero hindi natin pwedeng husgahan as of now kung ano yung mga susunod na mga mangyayari. Kumbaga, nakasubaybay lang po tayo, guys. Hindi naman siya nagkatrabaho, no? Ayan. So, yun yung good news ko sa'yo, And, meron naman hindi naman siya talaga totally bad news sa'yo. Diba? May sasabihin din ako, pero hindi naman siya talagang bad news. Kasi diba nga, dun sa nangyari, na ikaw ay nabuntis. Kumusta pala yung baby? Okay lang po. Okay naman, parang di lumalaki. Lumalaki naman? Ilang months na? 3 months pa lang. Sa bagay, Malaki yan Oh, pag mga 3 5 months months na. bigla. Yan, ganyan din si Jack. Pag mga first baby, matagal lumaki yung tiyan. No? So yun nga, sasabihin ko lang naman sa'yo, dahil nga dun sa nangyari, yung nabuntis ka, kasi di ba nga sinama kita sa Kalingap Angels, And Yan. syempre sa Kalingap Angels, meron tayong mga rules na sinusunod, kasi dapat maging example tayo sa mga kabataan, di ba, nakagaya natin. Pero di naman sa kami sa'yo, lahat naman ng tao nagkakamali. Di ba? At Yan. student, okay ka naman Nagkataon lang na, yun nga, yung boyfriend mo is nabuntis ka, syempre, sa amin kasi, sa Kalingap Angels, meron kaming patakaran, may patakaran tayo, and meron tayong, mayroon dapat silang, kumbaga yun nga, dapat maging mabuting example sila. So yun guys, narinig po natin na talagang
kailangan din talagang masunod yung rules guys para naman if ever ay wag naman siyang tularan ano. Kumbaga para hindi naman masira yung reputasyon ng Kalingap Angels ay kailangan talagang dumaan din si Maribel sa ipapataw na kaparusahan sa kanya dahil sa kanyang paglabag sa rules. So yan nga po at talagang tatanggalin na siya. Pero guys, tanggal lang siya sa Kalingap Angels pero hindi siya tatanggalin as beneficiary ng Kalingap. So, diyan natin makikita ngayon kung gaano kalaki talaga ang puso ng Kalingap guys. Kasi once na inumpisahan kanilang tulungan, kumbaga walang iwanan. So yan guys, Sa grabe mga ano? viewers at mga kabataan din. Pero huwag kang mag-alala, hindi man porke, yun nga, matatanggal ka na sa Kalingap Angels is hindi ka na namin tutulungan. Beneficiaries ka pa rin namin. Iyon, mismo. Malay mo, after naman ng pag nanganak ka na and nagtuloy-tuloy na yung pag-aaral mo, pwede ka naman makabalik doon. No? Pero sa ngayon is tatanggalin na muna. Sige. Okay lang ba sa'yo yun? Apo. Okay. So yun guys, no? Hindi pa rin sinasarado ni Kalingap Rab yung pintuan bilang para makabalik po sa pagiging Kalingap Angel itong si itong si Maribel pagdating ng araw na makabalik na siya sa kanyang tinatawag na sarili. Kumbaga nag-aaral na siya ulit, nakapanganak na maayos na lahat. Pero yan po ay isang bagay na mahirap pang mahirap pang pag-usapan kasi hindi pa natin alam kung ano yung mga magiging konsekwensya ng kanyang pagbubuntis at syempre if ever man na makabalik ulit si Maribel sa Kalingap Angels, siya yung siguro pinakaunang Kalingap Angel na nagkaanak or nagkaroon ng ganitong kwento if ever. And syempre kapag may asawa na siya at Kalingap Angel siya, hindi na rin siya pwedeng ipasok sa mga love team, no? So, ang magiging para sa akin, real talk po tayo, no? Yung siguro yung pag-aaral na lang niya, yung malaking benefit na kanyang matatamo sa kanyang pagbabalik sa Kalingap Angel pagdating ng araw kung sakasakali po ano. Dahil nga po kung ang pabahay naman ngayon mismo guys ay pinababahayan na siya. So yun na lang din po siguro no. And syempre yung mga may mabubuting puso diyan na mga sponsors at handa pa rin siyang tulungan. Yun po siguro. At syempre hindi mawawala ang Kalingap dahil sila naman po talaga yung namumuno po dito para tumulong. So yun guys, para sa akin lang po yun, sarili kong opinion. If ever may opinion po kayo guys, pa-comment naman din para mapag-usapan natin sa susunod. Hindi ka naman galit sa amin. Hindi po. Yung kasi yung yung standard ko bilang tumutulong sa inyo, Kalingap Angels. Gusto ko yung mamit nila yung standard ko na pagbutihin yung pag-aaral, no? Siyempre, pag nabuntis ka, di ka makakapag-aaral. Kaya, Correct. yun yung napag-desisyonan ko. Kasi ayoko nang maulit yung ganito. Yun, ang Pahalaga nila yung opportunity na binigay ko sa kanila, no? Kasi, yun nga, hindi pwedeng gano'n na lang, hayaan na natin, walang consequence. Mismo. Yan mismo yung nabanggit ko kanina din guys, no? Na talagang kailangan dumaan sa konsekwensya. Ang isang Kalingap Angel or isang beneficiary na lumabag sa sa rules ng Kalingap. And guys, napakaswerte po talaga pagka ikay naging beneficiary ng Kalingap. Grabe, alam naman po natin kung ano yung mga tinatamo nila na mga benepisyo po Kaya lang talagang nasayang din itong kwento ni Maribel. But anyway, nangyari na. So, hindi na kailangang magsisiyan pa. Kumbaga, andyan na yun So, ituloy na lang na. Di ba? Okay lang naman sa'yo. Kasi ikaw yung naka-scout sa kanya. Okay lang naman sa'yo, Kuya To. Opo. Yan. And huwag ka mag-alala. Ano ka pa rin naman namin? Beneficiaries ka pa rin naman. Sa Kalingap Angels Yan. ka rin naman na tanggal. Ano? Mm. At malay mo naman someday, kapag yun nga,
pag okay na lahat, may baby ka, and nag-aaral ka na ulit, at nagpupursige ka mag-aaral, makapagtapos, pwede ka namin maibalik pa. Ano? Sa Yan. Kalingap Angels. Thank you po. Ano yung masasabi mo doon? Papasalamat po ako. Kasi po, kahit na po mawawala ako sa Kalingap Angels, meron pa rin po possibility na makabalik ako. Yun. Di naman namin sinasaraduhan yung pinto na muli kang makabalik. Ano? Ayos. Huwag kang mag-alala. Ay, gusto ko lang talagang ganito para yung ibang Kalingap Angels is mag-ingat and sumunod at pahalagahan yung kanilang ganitong Yun. Tama po yun, guys. Tama po yung talagang yun dapat ang gawin ni Kalingap Rab kasi grabe guys, no? Kinuha ka na Kalingap Angel at beneficiary. Tapos ganun-ganun na lang. Ganun na lang. So hindi naman po talaga po pwede yung ganun kasi yun nga, nasabi ko kanina na pagka naging beneficiary ka, lalo pagka naging Kalingap Angel, napakalaking opportunity na nun, guys. Alam na natin kung ano yung mga naging kwento nung batch 1 na Kalingap Angels, kung ano yung kanilang mga natamo po Ngayon, kung pagbibigyan na lang basta-basta si Maribel sa kanyang paglabag, ay parang baliwala naman po siguro yung binibigyan ng Kalingap kapag ganun na mangyayari, ay baka magsitularan na rin po lahat. So, tama. Itong ginagawa ni Kalingap Rab, talagang tama. opportunity na binigay natin sa kanila. Yan. Maraming nagko-comment, maraming kasabi na dapat daw itigil na yung tulong kasi nga Yun. nagpabaya or sinayang. Pero hindi naman natin masisisi lahat kay Maribel kasi unang-una, di lang naman si Maribel yung gumawa niyan. And yun nga, sa mga panahong ito, mas kailangan niya tayo. Yes, guys, hindi lang ang ibig sabihin siguro ni Kalingap Rab, no? Sa sinabi niya na hindi lang si Maribel ang gumawa niyan. Siguro, yung iba, hindi kasali sa Kalingap Angel. Pero sa Kalingap Angel, as far as I know, parang ngayon pa lang nangyari yung ganitong kwento or pangyayari po So, yun, tuloy natin. Lalo na nung baby. Yung baby na lang po yung isipin natin. No? Naparusahan na rin naman natin si Maribel, which is yung tinanggal nga natin siya sa Kalingap Angels. Pero, part pa rin siya ng beneficiaries natin. Siyempre, mawawala lang naman yung pagiging Kalingap Angels niya. Kalingap Angels kasi andun din yung, yung opportunities, mga travel, sinasabi ko. diba? Pag may mga tayo sa labas, event. And kadalasan, yung mga nasa Kalingap Angels, yung na-expose sa mga sponsors, pansin mo. Yan mismo po. Nabanggit ko na rin yan kanina. Yun yung pinakamalaking bagay na nawala kay Maribel. So yan, magsisisi kaya si Maribel. Kaya sana pahalagaan nila. And sila din yung mga scholars natin. Pag nasa Kalingap Angels, yun talaga yung pinaka maganda doon. Yung scholarship na naitutulong natin. Okay? May gusto ka bang sabihin, Maribel, sa kapwa mo kabataan? Gusto mong i-share sa mga nangyari sa'yo, sa experience mo? Sa mga Kalingap Angels or sa mga kabataan po, sana po palagahan niyo po yung opportunity po na nasa inyo, pati po yung pag-aaral. Sana po huwag na po kayong sa akin magaya sa nangyari po sa akin. Huwag daw siyang gayahin, guys. Huwag po kayong magpapadala sa mga problema po na nadating sa inyo na akala po natin yun yung solusyon para po natin yung problema natin. Pero nakakapagsisi po sa huli talaga. Sa huli po talaga pagsisisi. Kaya po, masabi ko lang po sa inyo is, pakatatag lang po kayo. Kahit ano pong problema po yung umano sa inyo, wag po kayong magpapadala po sa tukso. Yan lang po. So yun guys, anyway, na reaksyonan ko na to kanina sa umpisa po, ang gusto ko na lang po idugtong dito ay kung
ano nga ba yung mga ano-ano nga ba yung mga posibilidad na dahilan kung bakit nangyayari itong ganito? Nakagaya kay Maribel po na itinago niya yung kanyang pagkakaroon ng relasyon at ito nga nabuntis pa siya. Yun nga sabi niya rin kanina na akala niya siguro yun yung magiging solusyon sa kanyang dinadaanan na problema dahil kasali nga po siya sa isang pamilya na medyo talagang magulo po mahirap na ang buhay, magulo pa. So naghanap siguro ito ng parang kakampi na mapagsasabihan niya ng lahat ng kanyang problema at nararamdaman. Kaya siya nagkaroon ng boyfriend. Kanya nga lang guys, sumobra naman. Umabot na siya sa pagpapabuntis. And anyway, mahirap po talagang pigilan guys sa totoong buhay talaga. Hindi lang si Maribel yung nagkaroon ng ganitong kwento, kundi napakarami guys, napakarami. Paulit-ulit na ganito na yung mga nangyayari, especially sa mga broken families. So, tama yung sinabi niya na hindi ito ang solusyon at kailangan magpakatatag. Yan! At least guys, na-realize niya na yung kanyang pagkakamali, kanya nga lang, sa dulo na niya na-realize. At yun naman po talaga yung katotohanan na laging nasa huli ang pagsisisi. So yun guys, tuloy natin. Yun naman ang Saka maganda po, kay Maribel kasi tanggap niya na siya yung nagkamali, di ba? Yan. At inamin niya mismo sa akin, sa harap-harap po. Yan, ikaw kuya to bilang scouter, ano yung gusto mong ipayo kay Maribel? Ayan po, sa lahat po nanonood din, no, sabi nga, bilang isang kabataan, maging exemplo din tayo, And sa nangyari po na ito, wala na po tayong magawa Nakapanghinayang, pero Yes. dahil nga po sa pag-aaral dapat niya, matalinong bata. Yun, tama. Ang may papayo ko lang, alagaan mo mabuti yung baby mo at sana mapalaki niyo ng maayos sa yung tatay niya, And yun lang po. Mhm. And good luck. Thank you po. Yan, Salamat tama. kuya Ato sa patuloy na pag-scout, At yan, may mga na-scout po dyan, ay pupuntahan po natin yan kasi marami pang nag-aabang na matulungan natin. Yung love team, andyan na po yan. Yung Kalingap Angels Batch 1 is halos okay na silang lahat. Andyan na yan. Yes. Andyan yung second channel natin. Andyan si Ian para gumabay sa kanila. So, okay na po sila. Ngayon, ang focus natin is maghanap ng mga bagong tutulungan at yung mga naka-line up pa na hindi pa napapabahayan. Kagaya ni Maribel. Mhm. So yun guys, napakaganda po ng ginagawa ni Kalinga Prab ngayon na talagang dahil nasabi nga niya at alam din natin yun na yung mga batch 1 ay talagang halos okay na lahat. Kagaya nga po ng ibang pinapabayaan nga na hindi pa tapos pero matatapos na rin. Kagaya ng isang Kalingap Angel na isang sikat po, hindi na natin babanggit kasi bawal. So yun, napakaganda na ginagawa niya ngayon kasi nagpo-focus po si Kalingap Prab ngayon sa mga bagong Kalingap Angels at hindi lang sa mga Kalingap Angels kundi sa mga ordinary na beneficiaries at naghahanap pa siya ng mga ibang matutulungan. So yan guys, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan. Itong si Kalingap Prab. Yan guys. And guys, gusto ko magpasalamat muli sa inyo sa pagsama niyo sa akin sa reaction video natin na ito. And shout out po sa inyo lahat. Happy Three Kings and God bless po sa lahat. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na upload. Bye-bye po muna pansamantala. Bye.